Magandang araw mga bata! Narito na ang ating lesson ngayong quarter 1, week 2, day 1 sa GMRC. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sariling kaibigan. So, pagkakaroon ng sariling kaibigan. Sa araling ito ay inaasahan na kayo ay makapagsasabi ng mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan. Ano ang inyong ginagawa upang magkaroon ng bagong kaibigan? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Ngayon ay ating pag-usapan ng ilang salita upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin. Una, kaibigan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kaibigan? Ito ay yung tao na tumutulong, tumatangkilik o nakikiisa sa damdamin ng isang tao. So ang kaibigan, ang totoong kaibigan ay nandyan sa lahat ng oras, masaya, malungkot man, nandyan siya. Pakikipagkaibigan. Kapag sinabi nating pakikipagkaibigan, ito ay pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang isang kaibigan. Okay? Ito yung proseso ng para magkaroon ka ng kaibigan. Itinuturing, ibig sabihin isinasaalang-alang. Nagnanais, nangangarap. So tingnan nyo ang nasa larawan. Yan, ano ba ang nakikita nyo? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng wastong pakikipagkaibigan? Lagyan natin ng check kung ito ang sagot nyo, tama. Dahil kahit may kapansanan ng isang tao, maaari pa rin natin silang kaibiganin. Eto, check. Bakit? Nagbabahagi siya ng kanyang pagkain. Eto rin ay check dahil tinutulungan niya ang isang bata na natumba. Ito naman ay hindi tama dahil nag-aaway sila dahil sa laruan. So, hindi ito tamang pakikipagkaibigan. Yan, kung gusto mo magkaroon ng maraming kaibigan, ano ang iyong dapat ugaliin? So, kagaya nung tatlong nasa larawan, dapat tayong matutong magbigay, tumulong, yan, magpasalamat, at kahit ano pa ang itsura ng ating kaibigan o kalalagayan, sila'y ating tatanggapin. At ang totoong kaibigan ay nagtuturo ng tama at hindi mali. So, ano ba ang hindi wastong paraan ng pakikipagkaibigan? Yan, tingnan nyo ang nasa larawan, pakikipag-away sa kapwa. 'Di ba? Kung ang kaibigan mo ay laging nakikipag-away, hindi siya mabuti para sa'yo. Kailangan mo nang humanap ng ibang kaibigan. Hindi magbabahagi ng sariling gamit. Yan, o halimbawa hiniram niya gusto niya lang hiramin yung laruan mo, kasi hindi mo i-shinare. So, hindi yung pakikipagkaibigan. At halimbawa naman, kung pinahiram ka ng laruan niya, dapat gagamitin mo ito ng maayos, iingatan mo at hindi mo sisirain. Kasi kung totoo kang kaibigan, ayaw mo rin siyang masaktan dahil nasiraan mo ang kanyang gamit. Yan, gagamit ng masasakit na salita. Yan, kung alam mo masasaktan siya dun sa mga sinabi mo at medyo talagang hindi siya nararapat, yan, huwag mo na lang sasabihin. Pero may ilang mga salita na masakit, pero makakatulong sa pagkakaibigan, lalo na kapag hindi gumawa ng maganda yung isa mong kaibigan at sinabi mo ang kanyang mga pagkakamali. Minsan masakit yun, pero makakatulong to upang ma-realize niya yung kanyang mga pagkakamali at maituwid ito. Ayan, mananakit ng kapwa kagaya ng nasa larawan, sinasabunutan niya. So, hindi ito tamang pakikipagkaibigan. Hindi tumutulong sa kapwa. Yan, bawa maraming gawain. Tapos ikaw ay nakaupo lang at nagpapasarap. So, hindi yon mabuting pakikipagkaibigan. Ngayon, sabihin ko ang larawan ay nagpapakita ng wastong paraan sa pakikipagkaibigan o hindi. O hindi ba ito nagpapakita ng wastong paraan ng pakikipagkaibigan? Tumutulong sa nadapang kaklase. Tama, ito ay tamang paraan. Tinatawanan ang kaklaseng nahulog sa silya. Ayan, kadalasan kapag may nadapa o nahulog, ang unang reaksyon ng mga tao ay tawanan, hindi tulungan. So, mali yun. Dapat ang unahan natin gagawin ay tulungan sila at hindi tawanan. Nagbabahagi ng pagkain sa kaklase. So, ito ay wastong pakikipag-kaibigan kasi meron talagang mga bata na walang-wala.
Yan, pero pumapasok sila dahil gusto nilang matapos ang kanilang pag-aaral kahit na wala silang baon. So, para makatulong tayo na makapagtapos siya ng pag-aaral, maaari niyo silang bahaginan ng inyong baon. Tinulak ang kaklase sa palaruan. So, mali yan. Yan, hindi ito tama. At saka, delikado yan. Halimbawa, mapatama siya sa kung saan o mapatama ang ulo niya sa bato sa iyong pagkakatulak. O kaya naman, mapilayan siya. So, kasalanan mo pa yun. Nakagawa ka ng isang malaking kasalanan. Hinihintay ang kaklase habang nakapila sa kantina. O yan, mabuti itong pakikipag-kaibigan, hindi yung nakikipag-unahan ka. So, bawat isa ay nagnanais na magkaroon ng mga kaibigan. So, masaya tayo kapag tayo ay may mga tunay na kaibigan. Sila ay tinuturing natin na parang kapamilya. Sila rin ay nagmamahal, nag-aalala at nakikisa sa atin sa lahat ng pagkakataon. Masaya man o malungkot ay kasama at kaisa natin sila. May iba't ibang paraan upang magkaroon tayo ng tunay na kaibigan. Ang ilan sa mga ito ay pagbati sa bagong lipat na kaklase o kapitbahay, hindi yung aawayin mo siya o iinggitin mo siya, 'di ba? Next, pagtulong sa oras ng pangangailangan ng ayon sa kakayahan. So, kung ano yung kaya mong itulong, mamaya mangako ka na itutulong mo yun pero hindi mo naman pala kaya. So, mas masakit yun. Kung ano lang yung kaya mong itulong, yun lang yung sasabihin mo. Huwag kang magsasabi ng hindi mo kaya. Kasi hindi yun tamang paraan ng pakikipagkaibigan. Parang niloko mo na siya, di ba? Next, pakikipag-usap ng mahinahon. So, dahan-dahan lang, hindi tayo laging galit pag nakikipag-usap. Pakikipag-usap ng may paggalang. Yan, ramdam yun kapag may paggalang kang kausap. Pagpapahiram sa kaklaseng walang lapis. Ayan, madalas ganito, no? Merong mga kaklase ka na walang lapis. So, pwede mo silang pahiramin. Ito ay ilan lamang sa mga gustong paraan upang magkaroon ka ng kaibigan. Ikaw, meron ka bang mga ginawa o ginagawa upang magkaroon ng tunay na kaibigan? Yan. So, isa lang ang sikreto diyan. Lagi tayong mag-iisip ng mabuti, yan, sa kapwa natin, hindi lang para sa ating sarili. So, ang paggawa ng mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan ay mahalaga sa mabuting pakikipagkapwa. So, dito nag-uumpisa ang kabutihan. Yan. Sige nga, humarap nga kayo kung kayo nasa classroom, humarap kayo sa kaklase nyo at magsabi ng isang wastong paraan ng pakikipagkaibigan o humarap kayo sa magulang nyo kung nasa bahay kayo upang sabihin ang isang wastong paraan ng pakikipagkaibigan. Kaya maaari nyo munang i-pause ang video ito habang ginagawa niyo yan sa iyong kaklase o kamag-anak. Ngayon, ayan, sabihin nyo kung tama o mali. Ang pagbibigay ng bahagi ng iyong pagkain sa iyong kaklase na walang baon ay paraan ng pakikipagkaibigan. Tama o mali? So ito ay tama. Ang pagsigaw at pagdabog sa kaklase ay paraan ng pakikipagkaibigan. So syempre ito ay mali. Ang paghihintay, ang paghintay sa kaklase upang makasabay sa pagpasok sa paaralan ay paraan ng pakikipagkaibigan. Yan, tama. Halimbawa, yung kapitbahay mo ay kaklase mo, tapos gusto mo sabay kayong pumasok, inaantay mo siya. So, pakikipagkaibigan yon. So, ang pagsasauli ng hiram na gamit ay paraan ng pakikipagkaibigan. Yan. So, kailangan pag nanghiram tayo, matuto tayong magbalik. Last, number 5, ang pagkuha ng gamit ng iyong kaklase ng walang alam ay paraan ng pakikipagkaibigan. Tama o mali? Okay, mali ito 'no, dapat kahit na kaibigan natin siya magpapaalam pa rin tayo na kinuha o hiram niya yung kanyang gamit. Kasi malamang baka dumating yung time na kailangan din niya yoon, gamit na hiniram mo. So, alam niya kung saan niya kunin, okey? So, nawa ay may natutunan kayo tungkol sa mga paraan ng pakikipagkaibigan. Hanggang sa muli, paalam.